Ayan, ayaw po sana ni mother-in-law ipagalaw 'to kasi sabi niya bukas pa daw, ay sila daw maglilinis, eh, sabi ko kaya ko naman maglinis pa, hindi naman masakit ang tiyan ko ngayon. Eh, 'di 'pag sumakit ang tiyan ko 'di hihinto ako, kaya lilinisin ko po siya ng paunti-unti siyempre matutulog po kami, saan pa kami matutulog? Kaya ngayon po naglilinis po ako kahit po hirap ako, lilinisin ko po yung kwarto namin kasi sobrang kalat nga po dahil kinalat po ng aking biyenan kasi meron siyang nakitang daga sa cabinet. Gano'n po sila kapag meron po silang makitang daga, kahit saan po, hanapin po nila at papatayin. Gano'n po yung ginagawa nila. Kaya ako naman ito, ako yung magliligpit kasi hindi po sila, sasabihin lang po nila sila magliligpit pero hindi po sila magliligpit hanggang kinabukasan. Ako rin po ang magliligpit. Kaya sinimulan ko na pong maglinis kahit ayaw niya po, kasi makalat nga naman, eh, 'no. Siyempre matutulog din ako, maglalakad kami, siyempre sobrang kalat. Kaya wala po kami mapaglagyan ng mga gamit namin kasi isa lang po yung cabinet namin at saka maliit pa. Eh, kaya din po nakakapasok yung daga dun sa loob ng cabinet kasi may butas po kasi yung cabinet kaya po napapasok po nila yung yung cabinet po namin. Kaya ngayon 'pag meron silang nakita, ayan, kahit isa maliit, kahit papasok lang sa loob hahabulin po nila ng hahabulin. Kaya ito, kahit hirap po ako, magtatrabaho po tayo kasi sabi po ng iba, makalat daw ako sa bahay, hindi daw ako naglilinis. Hindi ko lang po alam, yung iba diyan hindi nakakaramdam sa nararamdaman ko, Pasensya na po, before po sana kayo maghusga sa kalagayan namin dito, make sure niyo po na sobrang sobrang ano din niyo po ano, sorry, kasi minsan kasi tayong mga Pinoy na mapanghusga po tayo. Yung iba po mapanghusga 'no, makita lang na mayroon siyang dumi, makita lang na hindi pa nakakapaglinis, sasabihin na sobrang dugyot, sobrang kalat. Wala po kasi kayo sa posisyon ko, kaya po nasasabi niyo 'yon. Tsaka alalahanin niyo, hindi niyo rin po kasi pinapanood yung mga videos ko. Kung papanoorin niyo po, maintindihan niyo po yung kalagayan ko dito sa India. Kaya hindi niyo naman po pinapanood, so paano niyo po maiintindihan yung kalagayan ko? 'Wag po kayo puro husga 'no, panoorin niyo po muna lahat bago po kayo bago po kayo manghusga, panoorin niyo po lahat yung mga videos ko kung bakit bawal ko galawin ang mga bagay-bagay, bawal ko po itapon kasi hindi po akin ang bahay na 'to at, kasama ko po ang aking mga in-laws dito sa India. Siguro po kayo, hindi ko lang alam kung kaya niyo po makitira sa in-laws niyo 'pag itrato po kayo ng ganito, ewan ko na lang po sa inyo, Sana naman makaya niyo rin po ang nakakaya ko. At, nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta po sa amin at hindi po nanghuhusga, bagkus na naiintindihan po ang kalagayan ko dito sa India. Ayan, sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat po. Ayan, pasensya na po kayo kasi, makalat po yung bahay namin. Alam niyo naman po na, ilang araw pa lang ako medyo magaling-galing. Siguro mga 4 na araw pa lang ngayon kasi laging nananakit po yung tiyan ko, konting lakad lang masakit na lagi yung tiyan ko. Kaya ito 'pag may pagkakataon po na hindi masakit ang tiyan ko, ayun po sinusubukan ko pong maglinis-linis ng paunti-unti kahit po may nararamdaman para lang po makatulong din ako at maging maayos din po ang kalagayan ng aming bahay kahit na minsan, ayaw tayong palinisin. Kahit nga po yung mga tinatapon ko binabalik po nila sa loob ng bahay. Kaya wala po akong magawa kung, ibalik po nila yung mga tinatapon kong gamit kahit kasi ano po talaga sa kalat, siyempre hindi naman po akin 'yan. Alangan naman itapon ko, ibinalik nila, itapon ko ulit. Siyempre alam mo na po 'yun, maintindihan niyo na po 'yun. Kaya ayun po, kaya ko po ginawang video na 'to para po makita niyo rin po na ganito po ang kalagayan ko rin dito. Ah, yung nagsasabi po na sobrang dumi, kasi po yung bahay namin is hindi po makikita niyo naman po wala pong nakalagay na mga kung ano-anong lagay ng mga gamit. Isa lang po ang cabinet namin, hirap po kaming, ilagay kung saan-saan. Ang gusto rin po kasi ng aking mga biyenan, kung saan lang nila kayang mahanap, dun lang din po ilalagay. Ayaw po nila na itatabi ko yung mga gamit nila. Kaya ang akin lang pinapakialaman ang kwarto namin. Ngayon, pumasok si biyenan nga, pumunta sa kwarto, kinalat niya po lahat. Hindi po ako ang nagkalat, si biyenan po ang nagkalat niyan. Linabas niya po lahat yung mga gamit. At ako na lang po yung naglabas ng yung sa taas kasi sinabi niya na tanggalin mo lahat 'yan, yung mga gamit na 'yan kasi aanuhin niya nga, lilinisan niya yung cabinet kasi nga linagyan niya po ng diesel. Gano'n po dito sa kanila para po mawala yung mga, RET
lalagyan po nila ng diesel. Kahit saang sulok po yan lalagyan po nila para po hindi pumasok. Pero siyempre po papasok pa rin po yun. Alam niyo naman po, laging bukas ang pinto sa main gate po at sa likod. Siyempre po papasok po ang mga RET kasi nga laging bukas yung pinto ng kwarto namin, hindi naman po pwedeng laging sarado kasi nga kahit nga po privacy namin is wala kaming privacy. Kaya ayun, ito, kahit po mahirap, kinakaya, hindi po ako wala po akong karapatang magreklamo kasi ito po yung buhay na pinili ko at masaya naman po ako. Kaya nga ito, kahit mahirap yung kalagayan ko, sinisikap ko po maging maayos at hindi pipilitin kasi ito naman talaga yung buhay na ginusto ko. Yayakapin ko kung anong meron akong buhay dito sa India. Kaya yung nagsasabing may nagsabi kasi na mas mabuting umuwi ka na lang. Bakit naman po ako uuwi na dito na po ang asawa ko? Hindi naman ako nagugutom po dito. Oo, yung bahay po namin is hindi maayos kasi nga po hindi pa naayos. Wala naman po kaming budget para ipaayos po lahat yan. Ano? Kaya pasensyahan nyo na po kung ganito po ang bahay namin kasi ito lang po ang kaya namin, hanggang dito lang po ang kaya naming ayusin. Hindi po namin kayang tapusin ang bahay namin kasi kumakain din po kami, mayroon din po kaming binabayaran. Kaya sa mga ano po, nagbabash po, pasensya na po kayo sa aming lahat. Um, pero masaya pa rin po kami kahit po pinagsasalita niyo po kami hindi maganda. Masaya rin po kami kasi kahit pa paano is may mga taong tumutulong po sa amin, naawa po sa kalagayan namin sa buhay namin dito sa India. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, medyo natapos ko na po ang paglilinis, ay nagwawalis na po ako. At maya-maya po ayusin ko po yung mga damitan, ibababa ko po lahat. Ipapakita ko po sa inyo na, kasi mamaya ko na po siya tutupiin, mamayang gabi, para ilagay ko na sa cabinet bukas ng umaga. Kasi sabi ng aking biyanan, wag mo munang galawin yung cabinet, bukas na ng umaga tupin mo muna yung mga damit. Kaya yung mga damit, niligid ko muna, hiniwalay-hiwalay ko na yung damit ng asawa ko, damit ko. Kaya yun po, ipapakita ko po sa inyo yung mga damit. Maraming maraming salamat po. Thank you po. Bali, hiniwa-hiwalay ko na yung mga damit. Ito yung anak ko, damit ko, at saka sa asawa ko. Tsaka yun na po yung galing sa cabinet. Yan, kung makikita nyo. Ito na po yung cabinet. Malinis na po siya. Matagal na po yung cabinet na to. Panahon pa po yan ng kabataan pa ng aking mga sister-in-law. Okay. Ayan. Kaya po, ayan nga, sabi ko nga po kanina, pinatanggal nga na aking biyanan kasi nga, may nakita daw niya or meron na rin siyang nagkukot-kot. Hindi ko po alam. Sabi ng anak ko, mama, pinatanggal ni Lola kasi meron siyang narinig na kumakain daw na parang arete nga. Kaya yung kanina habang nagluto nga po ako, sabi ko nga po kanina is, inano niya po, pinagkakalat niya po dito kanina. Kaya yan na po, mamaya po, katapos ko mag-edit ng video, asikasuhin ko po yan. Tutupiin ko po yan lahat at tatabi ko lang po kasi sabi na aking biyanan, bukas pa daw yan. Ayaw niyang ipagalaw, kaya ginawa ko yung mga damit ayun na. Akin na, yung mga gamit ayun na. Wala po kasi kaming lagayan, kaya nakaganyan lang po yung mga gamit namin. Yung luggage ko, nandyan, yung sa anak ko, sa asawa ko, yan. Ito po yung kwarto namin. Ayan, wala pong ibang paglagyan. Kaya dyan lang po namin nilalagay yung mga gamit. Hindi po yan pwede gamitin kasi para po yan sa tindahan. Inilagay lang po yan dito. Kasi wala nga pong space sa labas, kaya dito po inilagay. Ayan, hindi ko po pwedeng ilagay doon yung mga damit kasi papagalitan din po tayo. So, ayan po. Ayun po, babay na po. Magpapaalam na po ako. Babay po. Maraming salamat po sa panonood. Ito nga rin kwarto. Bye-bye.